Sabi nung kanta, Happy Day. Masaya ba kayo sa araw ng linggo? Excited ba kayo magsimba? Yun, sarap pakinggan. Thank you, Lord. At excited ang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Yan, always declare blessing. Sa kabila naman, pinagpala ka. With matching smile. Dapat naangiti, hindi pinagpala ka. Pinagpala ka. Dapat naangiti. Ulit, 1, 2, 3, pinagpala ka. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Ngayong umaga po, purihin ng Diyos sa araw na ito na pinagkaloob niya sa atin, panibagong paghahanda para sa harapin nating buong linggo na naman ng ating buhay, if God allows. Amen? Pagka inalaw tayo ng Lord na harapin pa natin yon, sige lang. Amen? Kaya always acknowledge yung ating Diyos sa ating buhay araw-araw. Kasi siya yung nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Amen? Amen? Yan. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin. Actually, one of important in life, itong topic na to, patungkol pa rin to sa paglilingkod sa Diyos. No? Noong nakaraan, pinag-aralan natin is what? Compassion. Tama? Tama ba? No. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, gagana kaya? Yun! 1, 2, 3. Serve with God's purpose. Alam niyo, dito maraming tao naghahanap nito. Diba? Itong purpose na to. Sabi ni Dr. Miles, sabi niya ganoon, sinabi niya? Sabi niya, until purpose is discovered, existence has no meaning. Habang hindi mo raw nadidiscover kung ano yung purpose mo, meaningless kung bakit ka nabubuhay. Hello? So, importante pala tong purpose na to. Tama? Hello? Diyan lang kayo, ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo muna akong istorbohin. Makikinig muna ako. Amen? Sabi niyo sa Matthew, binasa natin kanina, then, ito yung pag-aaral natin ngayong umaga, then, Jesus came to them and said, all authority, sabi niyo, heaven and earth, binigyan ito sa kanya, has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen? So, pag-aaral natin is what? Purpose. Ano po ang purpose? And the general meaning, ang purpose daw ito. Paibasa po. 1, 2, 3. Okay. It is the reason kung bakit daw tayo nag-exist. Hello? Amen? Kung bakit natin ginagawa yung mga bagay at bakit natin gustong gawin ng mga yon. Hello? Sabi ni Dr. Miles, si Dr. paborito si Dr. The greatest tragedy in life is not death, but living without purpose. May katotohanan ba? Hello? Sabi ni Dr. Miles, yung pinakamatinding trahedyang mangyayari sa buhay mo ay hindi kamatayan. Kasi given na naman yun eh. But living a life without purpose. Amen? Marami sa atin,
ito yung hinahanap eh. Ito yung malaking question sa buhay natin. Ano ba talaga ang purpose ko sa mundo? Bakit ba ako nilikha ng Diyos? Bakit ba ako nagsisimba sa SOF? Bakit ako nakakilala sa Diyos? Bakit ako tinawag ng Diyos? Bakit ako nagtuturo ng Sunday School? Bakit ako nagpe-praise and worship? Hello? Marami sa atin tanong to. Ano ba yung purpose ko? Tanong din niya ng mga tao sa labas, anong purpose ko? Kaya nga kung kani-kanino tayo lumalapit para malaman lang, baka ito. At kung ano-ano yung gusto natin sa buhay, baka ito, o yung purpose ko. That someday, I will be a grandfather. At pagkatapos nun, enough. Galagal apo, matay na ako, okay na yon. That's my purpose. Hello? Marami tayong pinaghahanapan kung ano yung purpose natin sa buhay. Kaya pagka yung sarili natin, pinipit natin kung saan-saan. Yung pandaraya ng mundo, ikaw naman, oo, ayan na yun. Kasi nga, hindi mo alam yung purpose. Hindi mo alam yung tamang dadaanan mo. Hindi mo alam yung tamang landas na tatahakin mo. Kasi hinahanap mo pa, ano bang dahilan ko? Para ba akong si malakas at si maganda? Nagbukas ang kawayan at lumabas? Ganun ba? Okay? Pero nirecruit to ni Pastor Peter Tanchi. Okay? Sabi ni Pastor Peter, the greatest tragedy in life is not death, but living the right purpose. So, ibig sabihin, meron palang hindi right purpose. Hello? Kasi nga kung kanino natin hinahanap yung purpose natin sa buhay. So, ito yung tamang purpose natin sa buhay, which is yung God's purpose. Hindi yung purpose natin. Hindi yung invento ko lang na purpose ko sa buhay. Ito siguro. Puro ka siguro eh. Ito sigurado eh. Salita ng Diyos eh. Siya nagbibigay ng purpose mo sa buhay. Hindi aksidente kung bakit ka nagsisimba ngayon. Hindi aksidente nakilala mo ang Diyos. Hindi aksidente na tinatawag kang born again. Hindi aksidente yung mga bagay na yon. Okay? Tandaan natin yan. Every follower, lahat na sumusunod kay Kristo, tinawag tayo para maglingkod. Tama? Hello? Tinawag tayo para maglingkod. Pero, hindi lahat ng service natin ay nagpupulfill sa God's purpose. Paano yan, Pastor? Example, saan nilikha ang ballpen? Para panulat. Pero pwede kong pangkamot. Tama? Pwede kong pangkamot. Pero yung ba talaga yung tamang gamit ng ballpen, pangkamot, pag nangangati yung likod mo? Kasi hindi maabot. Ayun ba talaga yung tama? So, ibig sabihin, ang tamang paggamit niya, pansulat. So, ibig sabihin, sabi ni Pastor Peter Tanchi, di ba? Right purpose. Gamitin mo dun sa tamang gamit niya. Amen? Okay. Kasi marami sa atin busy sa church. Amen? Hello? Pero hindi natin, ito yung nakakalungkot eh, hindi natin natutumbok yung direksyon ng Diyos. Kasi kahit nasa church na tayo minsan, ano pa talaga? Simpa lang ba ako ng simba? Ito si pastor, nakakaasar na to eh. Lagi na lang, pinapasimba ako na pinapasimba eh. Yun lang ba ang purpose ng mga Kristiyano? Magsimba lang kada Sunday? Mag-worship? Actually, hindi tayo nakadesign para doon. That's our
gratitude sa ginawa ng Diyos sa atin, kaya natin ginagawa yung mga bagay na yun. But meron tayong specific purpose na sinasabi ng Diyos sa atin. Hello? Hello? Kasi ang tingin ng tao, minsan, yung purpose na to, ito yung ating mga goal sa ating mga buhay. Kaya minsan, frustrate ka no? Kasi minsan, yung goal mo lang kailangan mabayaran ko yung mga utang ko na to. Kailangan magtagumpay ako sa pagiging doktor ko. Kailangan hindi naman masama, pero that's not the real purpose of you. Don't get me wrong. Because Jesus defines, sa talata natin kanina, the true purpose ng tao. Hello? Hello? Okay. Ito po ang purpose. Pakibasa po. 1, 2, 3. It is serving God and fulfilling His mission. Kaya minsan napapagod tayo because we're not fulfilling God's mission. Sometimes we're just pretending Christian every Sunday, but not fulfilling God's mission. Hello? Amen? Minsan ganun, masakit, pero kaya nawawala ka Hindi mo alam yung reason bakit ka nandito. Hindi mo alam yung reason bakit kailangan ipaglaban ang Sunday mo. Hindi mo alam ang reason kung bakit kailangan ipaglaban ang basic life mo. Hindi mo alam. Okay lang sa'yo kahit hindi magbasa ng Bible. Okay lang sa'yo kahit hindi manalangin. Hindi mo alam kasi kung ano yung mga epekto nito sa'yo. Tapos magugulat ka, nangihina ka. Hello? Magugulat ka, nangihina ka. Hindi ka nga nag-pray. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, tapos magugulat ka, lalago ka. Hello? Bato-bato sa langit, ang tamaan. Buti nga. Kinakausap ka ng Diyos. Hindi lang yan. No? Hindi lang yung problema natin ngayon. Okay? Babalikan natin yung talata na pinaganuhan natin kanina. Okay. Ito. Sabi dito, this is not a suggestion. Utos ng Panginoon to, I have commanded you. No? Ang sabi ni Hudson Taylor, it is not an option to be considered, but command to obey. Itong great commission na to, na sinabi ng Diyos. To make disciple, teaching them, baptizing them, to obey kung ano yung inuutos ko sa inyo. Amen? To serve with God purpose, meaning makikihati tayo dun sa gawain, sa gusto ng Diyos sa mundo. Hello? Ayaw nyo na. No? Truly serve with God purpose means under His authority, pag-aratin, His mission, and with His presence. Pero bago yan, nung dumating yung time na nasa resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, nung nandun na siya sa Mount Galilee, kung saan yung 11, mga alagad, 11 na lang. Kasi yung isa, nawala na, naghudas. No? Nung pinatawag niya na, bago siya umakyat sa langit, pumunta rin yung mga alagad niya. Pero, kung bakit nandun yung mga alagad niya, hindi para i-comfort sila. Kasi di ba namatay si Jesus? Di ba? Hello? Pinako sa krus. Yung mga alagad, paano na tayo? Wala na si Jesus. Si Jesus yung nag-guide sa kanila, paano na kami? Sino na? Sino maglilid sa atin? Wala na Parang pagdating sa yung bagay na yun sa kanila, katapusan na ng lahat.
Wala na eh. Naipako sa krus, namatay. Nakita nila. At nung nabuhay, nag-doubt pa nga sila eh. Diba? Hindi kami naniniwala. Diba? Itong mga alagad na to, same lang naman natin sila before. Punong-puno tayo ng takot sa buhay natin. Hindi natin alam kung saan pupunta. Confusing yung buhay. Hindi nila alam talaga kung what's next. Diba? Nung kasama na nila si Jesus Christ, diba, nag-ano sila, nangangaral natin Panginoon, yung iba nagsusulat pa. Pero nung nawala, the question, what's next? Tapos na eh. Namatay si Jesus, what's next? Ano nang gagawin namin? Oh, ramdam ni Jesus yung ano nila, yung nararamdaman nila na yan. Okay? Kaya si Jesus nagbigay ng purpose na dapat nilang gawin. Anong purpose na yan? Sabi ni Jesus, binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan ng langit at ng lupa because successful na yung pagkakatubo sa atin. Okay? Then, binigay niya yung nang gagawin itong mga to. Ano sabi ni Lord? Sa madaling sabi, go and make disciples. Sa madaling sabi ni Lord, ipagpatuloy nyo yung ginagawa ko. Sabihin mo nga, ipagpatuloy mo ang ginagawa ko. Ayun ang sabi ni Jesus sa kanila. Sa madaling sabi, ipagpatuloy nila yung ginagawa ni Jesus sa mundo. Kasi sa kadarating yung wakas kung ang lahat ay maliligtas. Ito yung time na natuwa ang mga disipulo. Bakit? Siyempre, alam na namin kung saan kami pupunta. May purpose na kami. Hello? Hindi ka pa masaya pagka may purpose ka na? Di ba? Alam mo na kasi. Alam mo na ang bagay na gagawin mo. Hindi ka na maliligaw. Meron ka ng pattern na susundan. Hello? Bilang mga tagasunod ni Kristo, no, napunta sila doon sa pagtakbo ng misyon ng ating Panginoon. At sa passage po na to, makikita natin at maunawaan natin yung tatlong katotohanan under dito sa Great Commission ng ating Panginoon. Para malinawan tayo sa ating purpose sa buhay natin. Handa na ba kayo? Amen. Okay. Antok pa kayo ah. Last na ng boses ko, nantok pa rin kayo. Okay, number 1, makikita natin what? God's authority. Number 2, God's mission. And number 3, God's presence. God's authority, the authority of Jesus. Kailangan maintindihan natin itong mga bagay na ito, enable to us to live according to the purpose of God sa buhay natin. Amen? Sabi sa Matthew 28:18, Jesus came to them and said, all authority, heaven and earth has been given to me. It is the source of our service. Yung authority ng Diyos na yan, is source, no? Yan yung pinagmumulan kung bakit tayo naglilingkod. Nagbibigyan tayo ng karapatan ng Diyos na kumilos. Amen? John 15, you did not choose me, but I choose you. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, tandaan mo yan. Pinili ka ng Diyos and appointed you that you go and bear fruit. Okay? That will last. And so that whatever you ask in my Father's name, Father will give to you. Sabi ganoon, pinili ka ng Diyos, hindi para umupo. Pinili ka ng Diyos, hindi para tumugtog lang. Pinili ka ng Diyos, hindi para magsimba ng Sunday, umattend ng prayer meeting. Hindi lang ganoon ang pagpili sa'yo ng Diyos. Ang pagpili sa'yo ng Diyos, sabi niya, go bear fruit. Dapat ang Kristiyano namumunga.
Huwag mo lang sarilinin. Hello? When we say authority, sabi dyan sa exousia, meaning rightful power o control. Siya yung nagko-control. Okay? Our service is not self-appointed, but it's divine authorized. Binigay sa'yo ng Diyos yung authority na yan. Inalaw ka ng Diyos para gawin mo yung mga bagay na yan. Alam niyo ibig sabihin ng authority? Example natin. Yung isang traffic enforcer na yon. Yan niya, authority. Yung traffic enforcer na yon, kahit napakaliit nun, kahit payat yun, pagka sinendyo sa inyo si Bro Homer na, tabi. Hindi ba tatabi si Kuya Homer? Hindi ba tatabi? That's authority. Hindi dahil sa payat siya. Hindi ganun. Ang authority, binigyan siya ng gobyerno ng otoridad, ng authority, para gawin yung mga bagay na, the same as the Lord given to us. Binigyan ka ng authority ng Diyos, hindi mo lang ginagamit. Kasi hindi mo alam that you are chosen by God. Akala mo pipitsugin ka eh. No. Hindi ka pipitsugin. Pinili ka nga ng Diyos eh. Inuna ka ng Diyos para sa mga tao na yon. Ikaw ang inuna niya. Di sana inuna sila. Eh, ikaw yung nandito eh. Ikaw ang inuna ng Diyos. Ikaw ang pinili ng Diyos para gawin yung mga bagay na to. Amen? Amen? Nakita niyo kung ano yung authority? Kahit gaano kapayat at kaliit yun, pag tabi, wala kang magagawa doon. Tatabi ka. Diba? Ang isang pulis, kahit gaano kalaking truck yan, pagka gumanon yan, titigil yan. Same as the Lord given us authority. Amen? At tandaan natin, hindi ito nilagay natin ng sarili natin. It is God authorized. In-authorize tayo ng Panginoon. Okay? Dahil binigay na kay Lord yung kapangyarihan, in-authorize niya na tayo. Amen? Okay. God's authority, the confidence of our service. Dahil nagre-reign ng ating Panginoon, we receive Christ. Tama? Hello? We receive Christ. Dapat hindi na tayo natatakot sa paglilingkod natin. Hello? Pati pa ba naman yung paglilingkod mo, nagda-doubt ka pa din? Hello? Dapat hindi ka natatakot na gawin ng mga inuutos ng Diyos. Bakit? Sabi ng Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kung nasa panig ka ng Diyos, sino pa ba kakalaban sa'yo? Meron bang hihigit pa ba ang kaaway sa Diyos? Wala. Kaya nga kung nakikilala mo ang Diyos, bakit ako matatakot? Sino bang pwedeng lumaban sa Diyos? Yung mga mayayabang na tao, na pagmalakas, kung ano-ano sinasabi. Pag dumating na sa punto ng buhay nila, wala na, yung yabang. Katulad nung naikwento ko sa inyo, ang laki ng katawan. Nakasabay namin sa ospital nun ni Mama. Laki ng katawan, oh. Daming ano eh. Ganun eh. Eh, may tama ang atay. Iyak na iyak eh. Oh, asan ang laki ng katawan mo? Wala. Amen? Kilala natin ang Diyos eh. Kilala natin ang Diyos. Dapat umayon tayo na kilala natin ang Diyos. Amen? God's authority is confidence service natin. Hindi ka nahihiya na nag-church ka. Ano ba yan? Pati pag-simba, kinahihiya mo pa. Pag tinanong ka, born again ka ba? Christian ka ba? Yang-ya ka pa eh. Nahiya ka kasi ginagawa mo din yung ginagawa nila, no? Hello?
Ginagawa ko din ginagawa nila, kaya hindi ka Naiya ako. Christian kasi ako pero bato-bato sa langit, tamaan, bote nga. Amen? Authority gives assurance when we serve under Jesus' command. No opposition can overthrow His plan. Maaasahan mo yan. Everything work for good to those who love God. Na kahit na pangit na yung nangyari sa buhay mo, kayang pagandahin ng Panginoon. Lumapit ka lang. Diba? Amen? And next, it is the direction of our service. Yun. Yung authority, dahil may authority ang Diyos, alam natin kung ano gagawin natin. Katulad ng enforcer na yun. Alam niya yung gagawin niya. Manghuhuli ako ng ng mga may violation. Di ba? Ganun din tayo dahil sa authority ng Diyos, alam natin, may direction na yung paglilingkod natin. Hello? Amen? Kasi yung totoong naglilingkod sa Diyos, ang nagpapagalaw dyan, utos ng Diyos. Hello? Hindi opinion ng tao. Hello? Christians? Anak ng Diyos? Dapat nagpapagalaw sa iyo yung salita ng Diyos mo. Amen? Amen? Hindi kung kani-kanino. Sabi diyan, for I did not speak on my own, but the fathers who sent commanded me to say all that you have spoken. We have the example to follow. Na hindi sa ganang atin, hindi yung gusto ko lang susunod at sinasabi ko sa inyo, yung sinabi sa akin ng tatay ko. Yung isineshare ko, yung sinasabi sa Biblia. Hindi yung gawa-gawa ko lang. Hello? Hindi kwentong kanto lang. Amen? We don't choose what to do for God. We only obey kung ano lang yung iutos sa atin ng Diyos. Hello? As a conclusion ni Solomon sa 12:13, Ecclesiastes 12:13, di ba? Yung mandate ng man. Dahil sa kanyang katandaan, ito naging conclusion niya, sundin mo yung utos ng Diyos. Matakot ka sa Diyos at sundin mo. Yun ang magagawa mo. Yun ang pagkatawag sa tao. Mayabang ang tao, malakas pa. Sabi sa inyo Si Solomon, kung titingnan natin ang story sa Solomon, grabe, sa kanya binigay ang wisdom, kaalaman. Wala nang lalabas na katulad niya. Hindi siya katulad nila Einstein. Iba siya. Sila may mga specific si Solomon. Inaral niya yon. Pero ano sabi niya? Meaningless. Sa simula pa lang, nung conclusion sa buhay niya, meaningless, meaningless, meaningless. Lahat ng ginagawa ko meaningless kasi hindi niya alam talaga yung direction niya. Kasi nga, kung sino-sino na ang kanyang nakasama, sobrang dami nakasama, ang dami niya ng experience. Maganda, hindi maganda, same lang din. 6 feet below the ground. Kaya sabi yung meaningless, doon din pala. Kung magpapakatalino ka, doon din ang punta mo. Kung magpapakahangal ka, doon din ang punta mo. Kaya sabi niya, meaningless. So ano talaga dapat mabubuhay ang tao? Sabi niya nung katandaan niya, sabi niya, matakot ka sa Diyos. Nauna sabi niya sa 12, remember your Creator, bata ka pa lang. Ayun ang pinaka-importante. Bago dumating daw yung mga bagay na hindi mo ka na makarinig, hindi ka na makakita, nalulula ka na. Bago dumating yung mga bagay na yun. Ibig sabihin, we're expecting that in our lives. We're expecting yung mga senaryo na yan sa buhay natin. Hello? Hindi ba tayo manghihina? Hindi ba tayo manghihina? Manghihina tayo eh.
Tama? Because this body, nakadesign para masira. Hello? Kahit kahit ilang gluta pa inumin mo, hindi yan mape-preserve ito. Kasi nakadesign to para masira. Hello? Kaya nga, yung prinsipyo ng Diyos, yung dapat nating sinusundan eh. Hindi yung prinsipyo lang ng tao. Binubulag lang tayo nito eh, na dapat ikaw eh kapansin-pansin, dapat ikaw eh kaakit-akit. Hindi naman masama. Pero huwag mong bigyan ng diin yun. Ang bigyan din mo, yung spiritual na buhay mo. Kasi pagkatapos ng buhay na to, kakainin to ng lupa, ang sabing ganun sa 12:14 ng Ecclesiastes, ipagsusulit mo sa Diyos yung ginawa mo. Mabuti man o masama. Kaya ang sabi ni Solomon, sundin mo ang Diyos. Pagsusulit mo kasi. Diba? Habang may chance pa tayo. Amen? Amen? Direction of our service. Because serving under Christ's authority ensures we're walking in His purpose and not sa atin. Amen? Serving under Christ's authority, ibig sabihin, lumalakad ka sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Yun yung nilalakaran mo. Hindi lang yung gusto mong lakaran sa buhay mo. Marami yun mong gusto eh. Tama? Pero pinag-uusapan natin dito, the real purpose ng isang tao. Yung purpose mo talaga sa buhay. Amen? Amen? Okay. Dahil yan, lahat ng authority na nasa ating Panginoong Jesucristo na. No, katulad ng mga disciple, He sent His disciple for what? For mission. No? Yung mission ng ating Panginoong Jesucristo. What? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So may mission ka na. May mission na. Binigay niya doon sa mga disipulo niya na nawala ng pag-asa, na punong-puno ng doubt. Okay? Ano sabi niya doon? Go! Etong gagawin niyo. Go and make disciple. What? And baptizing them, teaching them to obey. Okay? Sabi ng Diyos, yung command niya, go. Sabihin mo, go. Sabi mo sa katabi mo, go. Ayan. Ang sabi ni sa Isaiah 6:8, ang sabi, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go? Who will go for us? And I said, sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Send me. Sabihin mo, here I am, Lord. Send me. Huwag mo saan sabihin yan, sabihin mo kay Lord, here I am, Lord. Send me. Gusto mo bang ma-send ng Lord? Kasi yung utos ng Diyos ay go. Pag sinabing go, kailangan may gagawin ka. Go. Pwede bang ganon? Ha? Pwede bang ganon? Go. Yoko. Sabi dito, aircon. Go. Hindi, ganda-ganda na sitwasyon ko eh. Go. Laki ng sahod dito, pastor. Go. Di ba? It is, aalisan mo yung comfort zone at pupunta ka sa battlefield. That's the reality of life. Tandaan nyo, once na nilakaran mo yung purpose ng Diyos sa'yo, si Lord ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Siya kasi nag-utos sa'yo nun eh. Siya magbibigay sa'yo kung ano pangangailangan mo. Hindi mo palang sinusubukan. Hello?
Amen? Sabi gano'n, sino ba? Sino ang isisend ko? Sabi ng Diyos. Salamat, may Isaiah. Sabi, Lord, here I am. Send me. Tulad sa atin ngayon. Sino ang isisend ni Lord? Si pastor? Sa nakakalungkot, kinukuha ng maagang pastor eh. Hindi kasi tinutulungan ng member. Hindi lang naman ako tinawag, kayo din. Hello? Bahala na kayo, matamaan kayo. Pinakabatang pastor na nakilala ko, 29 lang ata. 29, 30. Kinuha na ni Lord. Anak, uwi ka na dito. Tinutulungan dyan. Di ba mangyari yun? Tulungan niyo ito si pastor. Magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi meron akong maaabot, hindi nyo kayang abutin. May maaabot kayo na hindi ko kayang abutin. Hello? Amen? Kasi may kanya-kanya tayong mission field. Hello? Sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa mga tropa mo. Diba? Alam naman, torpahin lahat ni pastor yon. Diba? Eh, yung pastor nyo pa, nagtatrabaho. May mga maabot kayo na hindi ko kaya abutin. Limited lang ako eh. Pero kayo, kaya yun. Nasa area nyo yun eh. Mga area of responsibility mo yun. Yung lugar na yun. Amen? Yung mga tao mo. Share mo lang, oh. Amen daw, sabi ng ibi. Amen? Kahit saan, may pangaral mo lang ang Diyos. Hindi mo kailangan talaga buklatan mo kagad sila ng Bible. Sinasabi mo sa inyo, hindi kailangan lagi bungaran mo kagad ng Biblia yan. Tatakbo yan, aalisan ka niyan. Biblia ba naman? Alam mo namang takot ang mga kaaway sa Biblia eh. Minsan sasabutahin ka pa yan. May pagtalo pa sa yan. Amen. Okay lang yan, baby. Amen? Ibig sabihin, try yung patotoo mo muna sa buhay mo. Ang mahirap kasi, wala kang patotoo. Kaya hindi mo tuloy. Bibigyan na encourage. Wala kasing patotoo eh. Pero ako hindi ako niniwala. Once na tinawag ka ng Diyos, there's something, you have yung turning point mo sa buhay mo. Yung binigay, yung kinaharap mo na talagang nagpabalik ng tamang kalalagayan mo sa Diyos. Amen? Oh, amen. Salamat po. Okay, you can fulfill God's purpose by not doing nothing. By doing nothing. True obedience means taking action. Tandaan natin yan. Man, obedience means hindi oo. Pero wala ang ginagawa. Hindi totoong obedience yon. Kasi yung totoong obedience, dapat may tanungin mo sarili mo, may ginagawa ba ako? Tanungin mo, huwag kang mahiya. Sarili mo na yan, nahihiya ka pa. Tanungin mo, may ginagawa ba ako? Isip ka ngayon, may ginagawa ba ako? Na-share ko ba si Jesus itong linggo na to? Na-share ko ba si Jesus? Kahit isang araw? Sunod, dalawa, sunod. Amen? Tingnan natin, siyempre, sarili pa rin natin, kakausapin natin pag sumagot niya. There's always self-evaluation lagi. Because we are mananampalataya ng Diyos. At nilalakad natin, nire-represent natin si Christ sa mundo. Hello? Si Christ ang nire-represent natin kasi si Christ yung tinanggap natin. Amen? Okay. The commission to make what? To make disciple. Ano ba yun? Ang sabi ni Jesus, to make disciple, hindi sabi, i-convert mo yan into Christian, in born again Christian.
Hindi yun ang goal. Hindi yun ang goal mo. Na from Catholic, gagawin mo siyang born again. Marami sa isip natin ganun eh. Hello? Di ba? From Catholic, gagawin kong born again yan. Gagawin kong born again. Hindi. Ang sabi ng Diyos, disciple. At pag-disciple, what? Disiplinado yan. From the word discipline. Hindi mo lang siya pagbabaguhin ng desisyon niya sa buhay niya, transformation ng buhay niya, yung goal natin. Hello? Hindi mo lang papalitan yung from Catholic to born again. Hindi ganon. Kasi mababaling lang yun eh. Real transformation. Kaya kailangan dini-disciple. Katulad ng ginawa din ni Paul, di-disciple. Amen? Sabi diyan, and the things you have heard me say in the present of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to others. Okay? That's discipleship. Mamili ka ng reliable people na pwedeng magtuloy. Kasi yung buhay natin dito, sabi niya, parang aso. No? Saglit lang, mawawala. But your disciple mo, siya yung magpapatuloy. Ka na lumayo, yung pamilya mo, disciple mo. Hello? Baka dinidisciple mo, ibang tao, yung pamilya mo, hindi mo na disciple. Sayang. Una, okay? Una, yung binigay sa atin ni Lord na ministry, which is our family. Yun yung unang ministry natin, ha? Family. Huwag yung pag ang kapatid mo nang hiram sa'yo, galit ka. Pero pag ang ibang tao, nililinisan mo pa. Hello? Diba? Pag yung anak mo nanghingi sa'yo, paano pa pwede mag-milk tea dyan? Wala ang pera! Pero sa mga tropa mo, pre, sige, akin yan. Akin yan. Oy, may nakakagets. Amen? Minsan ganun tayo, mabait sa ibang tao, sa pamilya hindi. Aminin. Aminin. Ha? Huwag mo gagamitin yung sapatos ko. Para pag hindi rin ng tropa, pre, sa bahay, pre, kuha mo na lang, pre. Nandun yun sa box. Ang bait sa ibang tao, sa pamilya hindi. Pero dapat unahin ang pamilya. Okay? Yan ang unang dinidisciple natin. Okay? Dahil naniniwala si Lord Jesus na hindi lang pang crowd. Sabihin, makukuha mo yung malalim na relasyon. Hello? Kaya nga, nagtuon siya discipleship. Ibig sabihin, small group. Isang tao, isang tao, isang tao. Hindi mo kailangan ng napakalaki. Isa lang, meron. Dahil sa sobrang dami mong gustong makuha, wala ka kahit isa. Di magsimula ka sa isa. Yung isa nga lang, medyo mapapakamot ka pa eh, kukuha pa ng marami. Yung si Jesus, napatalino eh. Bakit? 12 lang kinuha niya eh. Yung 12 na yon, meron pang 3 yon. Di ba? Yung core. Yung sa 3 yon, merong isa. Sino? Sino isa? Si John the Beloved. Nakita niyo yung relational na ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Di ba? Ganon, hindi mo kailangan crowd. Isa lang. Mapakilala ko ito kay Christ. Okay ito. Basta ito magpatuloy sa Panginoon. Okay na. Lord, corona ko na sa langit to. At least merong isa. Amen? Sabi mo, Lord, kahit isa lang. Ngayon. Amen? At yung isa na yon, yun ang magpapatuloy. Amen? Ganyan ang discipleship na binigay sa atin ng Panginoon. Malalimang relasyon.
Hindi yung pangkalatan. Kasi medyo, pag malawak na, hindi na masyado eh. No? Alos pag sobrang laki nga eh. Hindi mo nakilala eh. Yung iba eh. Di ba? Hindi nakilala. Eh, pag isa, kasama mo magkape, nagkikwentuhan kayo, no? Alam mo nang marami na siyang, karanasan sa buhay, alam mo nang pinagdadaanan niya, kasi nakikikwento niya sa'yo. Naisishare, naipagpipray niyo. Amen? Amen? Yeah. Serving God's purpose means investing people's spiritual growth. Ito yung making disciples. Nag-i-invest ka para lumago tong taong to. Nag-i-invest ka ng oras mo. No? Ang sarap matulog, pero tumawag. Pwede naman akong dito na lang sa bahay eh. Layo-layo ng SOF, ba't pa ako magtuturo? Di ba? Mamamasahe pa ako. Maglalakad ako layo. But investing for spiritual growth ng tao. Maliwanag po ba? Next, the call to teach and baptize. Sabi Lord, teaching them, obey everything, lahat ng tinuro ko sa inyo. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, do not merely listen to the word, so deceive yourselves. Do what it says. Hello? Huwag ka lang daw makinig na makinig. No? Humantong ka na sa pandaraya ng sarili mo. Madisib mo na sarili mo. Gawin mo daw kung ano yung sinasabi sa'yo. Hello? Gawin mo daw kung ano yung sinasabi. Serving with God's purpose means be a doers of a word, not hearers only. Katulad ngayon, nakikinig kayo. Huwag lang basta makinig kayo. Usapan natin dito, magdisipulo. Ipatotoo si Kristo. Dapat daw ginagawa natin. Hindi lang basta narinig natin. Amen? Hello? Because baptism symbolizes identification with Christ, new life, at new buhay. No? Yung bagong mga tao na kasasamahan mo. Okay? Kaya kailangan mo yung baptism. Ito sa pagpapakilala na kay Kristo ka na. Nilubog ka na, wala na yung dating pagkatao mo. Pag-angat mo sa tubig, bago ka na. Ay, niliteral nyo. Ibig sabihin, nahugasan na yung, tinanggap mo na si Christ. Eh, Pastor, ba't yung asawa ko, bungangera pa din? Nabaptize naman yun. Baka hindi nakabukas yung bibig. Hindi na ilubog. Pastor, yung asawa ko, bakit nananakit pa din? Born again na naman yun. Baka nung paglubog, nakaangat yung kamay. Hindi na ilubog. Not ilubog. Dapat para yon bago na rin. Amen? Amen? Okay. Because serving God's purpose means leading others, what? To follow, obey, at mag-grow. That's our mission. Na yung mga taong to, sumunod kay Kristo, sumunod sa kautusan ng Diyos, at the same time, lumago sa pagkilala sa ating Panginoon. Amen? Pero hindi lang si Jesus basta nagbibigay ng misyon. Hello? Na dapat mong gawin. Ito yung maganda sa Lord. God's presence. Amen? Sabi ni Lord, and surely I am with you. Amen? Hindi ba kayo masaya niyan? To the very end of the age. Hindi ka hayaan ni Lord mag-isa. Samahan ka nga niya eh. Amen? Kasama mo ang Diyos. Sabi mo, kasama ko ang Diyos. Diba? Dumaan man ako. Di ko.
Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Amen? Kasama ko ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? The power of His presence. Tingnan natin. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Sabing ganun. The power of His presence na nasa atin, ginagawa tayong witness una in our family, in our Jerusalem. Sa pamilya muna natin. Meron tayong patotoo sa pamilya natin. Nakikita yung buhay ni Kristo sa pamilya natin. Hello? Doon inuna. Sabi ng Lord, magiging witness kita in Jerusalem, in your family muna. Magiging witness kita. Okay? Huwag ka muna lumayo. Pamilya muna. Hello? Okay ba yan? Okay. In Judea. Okay. Medyo dito muna sa Riverside. Hello? Huwag ka muna magparanyake. Dito muna. Ang layo muna agad eh. Sa Paranaque ka na, Riverside muna. Amen? And Samaria, sa kabilang baryo. Nagigets nyo? Sa kabilang baryo, unti-unti, palaki ng palaki. Dapat nagiging witness tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Yun yung maganda sa ating Panginoon. Tingnan niyo. Serve God's purpose, where presence dwells, His power flows. Umaapaw. Pag nasa iyo si Kristo, unstoppable ka. Sabi mo sa katabi mo, unstoppable ka. Dapat unstoppable ka pag nasa iyo si Kristo. Amen? Hindi stoppable. Unstoppable. Stoppable na eh. Stoppable, di ba? Dapat unstoppable tayo sa ating Panginoon. Amen? Konting patience lang po. Okay? The promise of His companionship. Hindi ka isisend ng Lord na mag-isa. Kasama mo siya. Amen? Sabi diyan, keep your lives free from the love of money and content with what you have because God has said, what? I will never leave you, never will I forsake you. Amen? Yan ang salita ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi niya iiwanang. Amen? Serve with God's purpose, ibig sabihin, His presence is our greatest, what? Comfort and strength in service. Kasama mo ang Diyos. Panatag ka. Kasama mo ang Diyos. Panatag ka ba? Kasama mo ang Diyos? Kailangan panatag ka. That's our faith. Amen? Amen? At syempre, sabi yan, lakas. Kung bakit tayo nagpapatuloy? But may reason. Kasi kasama ko ang Diyos. Amen? Kasama ko ang Diyos sa buhay ko. Next po. The permanence of His, what? Promise. No? Sabi ni Lord, at the very end of the age. Hindi sinabi ni Lord pagka, pagka Sunday lang, kasama mo ako. No, seasonal. Pagka siguro meron kayong Christmas party, malapit na. Pag meron kayong anniversary, hindi sinabi ng Diyos yon. Hindi seasonal. Amen? Iwanan ka man ng lahat, si Jesus mag-i-stay. Hello, ulitin ko. Iwanan ka man ng lahat, si Jesus mag-i-stay. Hindi nang iiwan ng Diyos, sabi ng kanyang salita. Iwanan ka ba ng mga tao sa paligid mo? Pero ang Diyos, kasama ko ang Diyos.
Amen? Ang sabi dyan, even though I walk through the valley of darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Paborito natin to eh. Amen? Psalms 23. Si Yahweh ang ating pastor. Hindi ako mapapano. Dumaan man ako sa dilim ng aking buhay ngayon. Pag meron akong Diyos, that's enough. Amen? Serve with God's power means what? God's power sustains us. What? Until our service on earth is what? Done. Amen? Amen? Uy, wala. Yung power ng Diyos nagsusustain sa atin. Hanggang dumating na tayo doon sa hangganan ng buhay natin. Amen? We serve with confidence because Jesus, merong siyang authority, binigay sa atin, direksyon sa buhay natin. Bigyan niya tayo ng dapat nating lalakarang misyon para hindi tayo nakanganga na hindi natin alam kung anong gagawin. Amen? Pero dapat alam na natin ang gagawin, gagawa na tayo. Okay? Kasi promise ng Diyos, sasamahan niya tayo eh. Amen? Amen? Ay, nawala. Next po. Okay, conclusion. Serving with God purpose means what? Living and serving in what? Reality of His authority. Dapat alam mo yan. Yung ating source of power. Tanda mo, si Lord nagbigay sa atin ng authority. His mission. What? Yung direksyong tatahakin natin sa buhay natin. Importante yon. Amen? And His presence, our great companion. Yung presensya ng Diyos. Yung ninanasan natin sa buhay natin ito. Next, for our application, first, recognize His authority. Kailangan recognize mo na si Lord nagbigay sa iyo. Amen? Surrender our plans under Jesus' Lordship. Sabihin mo, under Jesus' Lordship. Lord mo ba si Jesus? Lord mo ba si Jesus? Lord mo ba? They recognize authority niya, especially sa buhay mo. Hello? Hayaan mo si Lord. Yung humawak ng manubela. Wag ikaw. Tapos paupuin mo lang si Lord sa likod. Wag. Hayaan mo si Lord yung mag-drive ng buhay mo. Amen? Recommit to His mission. Marami bumagsak eh. Marami hindi natin alam kung saan tayo pupunta, but recommit. Sa mission na pinagagawa natin ng Diyos. Focus on what? In making disciple, kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka pumunta. Kahit hindi dito mag-church yan. Basta ligtas yan. Hindi natin kailangan ng napakadami dito. Sobrang dami, tapos wala naman nagdi-disciple. Ano tayo dito? Para tayo mga patabain nga dito. Do you get my point? Amen? Kahit saan ka magpunta, ipakilala mo si Kristo. Pag pinapakilala mo si Kristo kasi, mas nananalangin ka. Bakit? Ginagamit ka ng Diyos eh. Kaya minsan ayaw mo manalangin kasi hindi ka naman ginagamit eh. Hindi ka naman nagpapagamit sa Diyos. Hello? Amen? Kapag nananalangin ka, when you're praying, naliles yung iyong pagkakasala. Hello? When you're praying, naliles yung sinning. Tama? Hello? Kaya medyo dumadami yung pagkakasala kasi hindi ka nananalangin. Hello? Tama ba? O tingnan sa sarili natin. Pag dumadami yung kasalanan, ibig sabihin, hindi ka na nag-pray. Nagiging ano ka na lang, hay-hay sa buhay mo. Amen?
Kahit saan tayo magpunta. Then third, rely on His, serve with courage, knowing what He is with you always. He is with us. Kasama natin ng Diyos lagi. Kaya magre-relate tayo sa presensya ng Diyos. Huwag sa atin. Amen? May basa po. 1, 2, 3. Amen. We step into the true purpose of life. Sabi mo sa katabi mo, true purpose of life. Living not for ourselves, but for the glory of God, and that's the real purpose and true purpose ng isang lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Ngayong umaga po, tingnan natin sarili natin. Sa mga part, salaminin natin yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito basta narinig lang na wala lang. Hindi ito pinaalam sa inyo ng Diyos para to inform you lang, but to transform you. Na balang araw kayo din ay tatayo sa unahan at magsasabing mabuti ang Diyos. Amen? Balang araw kayo din tatayo sa ibang tao at sasabihin yung mabuti ang Diyos sa buhay ko. Magamit ng Diyos yung buhay na to na minsan lang lalagi sa mundong to. Lord, kahit isa, basta totoo. Amen? Isa, basta totoo na maglilingkod sa'yo. Amen? It's not about quantity, but the quality in service sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.